po natin ito sa ating Living with Meditation page para doon sa mga hindi maka-attend ngayon at makikita din po ng mga ibang mga interested sa topic. No? So, yun po. No? At maraming salamat po ulit sa pagdalo ninyo. At ito po si Sir Richard, ang ating guest meditation teacher ngayon na mag-discuss sa atin about the topic. Magandang gabi, sir. Welcome po. Thank you very much po. Hi, Ball. Po, Kamusta sir. po ang audio ko? Okay po, loud and clear ang audio niyo, sir. Okay, bago po tayo mag-start, magbibigay muna ako ng aking respect sa aking teacher. Okay, good evening po sa lahat and thank you very much sa pag-attend po sa aming community call. Hatid sa inyo ng Living with Meditation. Thank you very much sa Living with Meditation for inviting me as well. Okay, so yung topic ay paano natin malalaman kung ang decision natin ay tama. So, siguro mag-ano tayo, question and answer or pwede nyong i-chat. Let's have audience participation. So, ano kaya ang mga ano na ba ang mga desisyon na nagawa natin? Or ano ba ang mga kailangan desisyonan sa ngayon ninyo kung meron man. Pwede nyong i-chat po. Basahin natin kung ano yung mga mga decisions na nagawa na natin sa nakaraan or mga desisyon na gagawin natin ngayon sa kasalukuyan. Pwede po bang malaman para basahin natin? Tingnan natin yung pagkakaparehas ng ating mga desisyon. Pwede nyo pong i-type or pwede naman pwedeng magtaas ng kamay para sabihin. So ano na ang mga desisyon na nagawa natin sa nakalipas o nakaraan at ano ang mga desisyon na mga gagawin natin ngayon sa kasalukuyan. Meron na bang may nag-message na po? May nag-chat na po ba, ma'am? Wala pa po, sir. Okay. So anyone po? Wala pa po, sir, nagsusulat. Ulit po. Dominic, ano yun, Dominic? Ulit po yung tanong, sir. Ay, ano yung mga desisyon, kahit isa lang, ano ang mga desisyon na kahit anong desisyon, Ma'am Crystal? Ano ba ang mga desisyon na nagawa muna dati at meron bang desisyon na kailangan gawin ngayon o sa mga nakaraan? Any decision. Kahit anong klase. Ito, kay Jeremy Salonga, I decided po na magbukod ng bahay. Yun ang sa kanya. Saan ko ba yun maano? Kung makita siya. I decided, sabi ni Jeremy, I decided na magbukod ng bahay. Yun, sa kanya yun. Pero hindi ko na nabasa yung yung iba. I decided po na, ito po, sir, ang sabi ni Jamie, I decided po na magbukod ng bahay at maging independent. Yun sa kanya. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po bang magsasubmit ng kanilang mga gustong gawing desisyon or nagawa ng desisyon?
Ayan, Basta decide may po tumigil sa trabaho para mag-alaga ng mga anak. Yun, mga anak. nabasa Ayan. ko. Nag-decide siyang ayun, umalis sa trabaho para Tumigil sa trabaho. tumigil sa trabaho para alagaan ng anak. What Mga anak. else? Meron pa Ang po ba? daming mga ang daming mga desisyon, mga ginagawang desisyon na wala tayong maisip ngayon. Ito ba ay tama? Ako po, yung desisyon na umalis ako sa trabaho na hindi pwede sa, ano yun? Ano yun, ma'am? Ako po, ito po basahin ko, sir, from Oo. Roderick. Ako po yung desisyon na umalis ako sa trabaho na hindi pwede sa regulative principle. Ayan. Okay, good. The Okay. decision I made in recent weeks was to spend my money in a manner that was not wise or ano yun? Irresponsible. Responsible. Apo. Ano Sabi yun, ma'am? ni Paulit nga, ma'am. galing kay Ma'am Nina Marie, the Ano po decision yun? I made in recent weeks was to spend my money in a manner that was not wise or responsible. Okay. Okay. So, Mag-leave ng trabaho para magpahinga sa sakit kahit kaya pa naman mag-work. mag-decide na leave ng Okay, trabaho. si Ninya. Student ko pala ito. Ninya, hello, Ninya. Student ko ito sa dito sa Bicol University. Meron ka pa may kaklase ka pa ba dito, Ninya? Sa loob? Thank you sa pag-join, ha. Wala po, sir. Okay. Wala. Block A ka, Block B? Naya na si Ninya. Okay, Meron meron pa po ba? dito kay Ma'am Crystal. Sige. I decided po na kumain ng masasarap kahit maraming bawal. Yun kay Ma'am Crystal. Galing kay Okay. kay Sir Dominic naman, decide mag-leave ng trabaho para makapahinga sa sakit kahit kaya pa namang mag-work. Ayan, kay Sir Dominic. Okay. So ngayon, ang next na tanong is, bakit kaya gusto natin tama ang desisyon natin? Bakit karamihan sa atin o lahat tayo gusto tama yung desisyon? Ayun ang next na tanong po. Chat your answers. Bakit gusto natin tama yung desisyon natin? Bakit dapat hindi mali yung maging desisyon ko? So yun naman ang ayaw ko po magsisi sa huli at magkaroon ng regrets. Yes, so yan, isang reason yan. Ayaw magsisi, ayaw magkaroon ng regrets sa huli. What else? What other reasons? Bakit gusto natin na tama yung desisyon natin? So, yung isa ay ayaw magsisi sa huli, walang regrets. Ano pa? Meron pa po bang ibang reason? Takot makarma. Yun kay Ma'am Teng. Takot makarma, yun ang isang reason niya. We want to make our decisions right because every choice we make carries consequences. Paulit nga yun, ma'am. Mahaba yung sinad ni Ninya. At ito pa yung part pa po ng kanyang sagot. But we are humans. We are not perfect and mistakes are inevitable, sabi po ni Ma'am Ninya. Okay. Ano nga yung reason niya, ma'am? Ang sabi ni Ma'am Ninya,
We want to make our decisions right because every choice we make carries circumstances. But we Okay. are humans. We are not perfect and Mm. mistakes are inevitable. Mm. Ang sabi May po mga naman, consequences. opo, Mm. sabi po naman ni Ma'am Angeline, ayaw po ng may madi-disappoint. Yes, yes, Okay. yes. Galing Pag naman po mali ang... ito kay Ma'am Mm. Jerome. May iba po dahil sa kagustuhan ng pamilya ang desisyon kaya mas pipiliin na lang sumunod. Yes, kasi ayaw natin ma-disappoint yung family natin, ano, Okay. na nagde-decide na 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 gustong na kung saan yun ang gusto nilang maging desisyon mo. Yes. At meron naman po But, dito sorry po, sir. sige. Sino yun? Sagot ni Ma'am Bien, mistakes are also costly po. Costly, magastos. Nagastos. Oo. Mali yung desisyon, no? Oo. Magastos. Oo. Hmm. Ang What dami else? Meron nilang, pa ba, ma'am? wala na po. Ang dami nilang sagot, iba-iba. Exciting. Oo. Meron pa, ma'am. Ayun, si Romel. Pabasa yan, ma'am. Okay. Sometimes our decisions, sabi ni Sir Romel, sometimes our decisions lead us to learn from our decisions and to become a better person. Sa desisyon, ha? Yung Mm. decision na natututo tayo doon sa mga mali siguro na siya. Decisions and become a better person. Sometimes our decisions lead us to learn from our decisions and to become a better person. Meron pa po? Okay, once, twice. Okay. Okay, so malinaw na lahat tayo gumagawa ng desisyon. Malinaw 'yon, no? Sa unang tanong, base sa mga sagot nyo, lahat tayo ay gumagawa ng desisyon. Ano po yung unang tanong, Ma'am Neng? Late daw siya, si Angeline. Angeline, ang unang tanong ay ano na bang, bigyan mo ako ng isang desisyon na nagawa mo sa nakaraan. Oh. Sige, habol ka, ma'am. Type mo yung sagot mo. Isa lang, ha? Baka dami kang desisyon. So, ang dami po. Sige. Isa lang. Susunod na lang na Sabado. Susunod na Sabado na lang yan, ma'am. Anyway, sige, meron kang isa. I-chat mo, ma'am, yung isa mong decision. Ano to? So, habang iniintay natin yung chat ni Ma'am Angeline, sa mga sagot ninyo sa unang tanong ay malinaw na lahat tayo gumagawa ng desisyon. Iba't iba man yung mga desisyon na ginagawa natin, lahat yon ay desisyon. May mga desisyon talaga na not for us kahit gusto natin positive. At sa pangalawang tanong, based sa sagot nyo, lahat tayo, ayaw natin mali ang desisyon. Lahat tayo gusto tama ang desisyon. Teka muna, may sasabihan lang. Okay, excuse me. So, lahat tayo gusto
ayaw natin na mali yung decisions natin dahil maraming mga negative reasons behind that. Although may isa sa atin, may isa na nag-message na sa mga decisions natin, na siguro sinasabi niya doon is kung may mali man na desisyon ay okay yon dahil natututo tayo at nagiging tayong mas better na tao. Si Angelique. Angelique, thank you for joining another estudyante ko to sa BUL eh. Okay? So, yun, karamihan na sagot sa number 2 ay ayaw talaga natin na mali yung desisyon dahil madi-disappoint, may regrets, may baka magsisi, di ba? So negative siya. Although may isang sagot na kung magkaroon man ng maling desisyon, it's okay kasi matututo tayo and we become a better person. Pero majority pa rin, di ba? Sa kaibuturan ng ating puso, gusto talaga natin na as much as possible. Kaya nga, nahihirapan tayo sa mga decisions na kailangan nating gawin dahil gusto talaga natin tama ang maging desisyon. Di ba? So, ang tanong is, paano ba yun? Paano natin malalaman na tama ang desisyon? Well, maraming sagot din yan, di ba? Pag tinanong ko kayo, marami rin kayong sagot na ibibigay. Di ba? Sa tanong na paano ba maging tama ang mga decisions natin? Okay, marami kayong isasagot. Well, of course, dahil program namin ito sa Living with Meditation, okay? At ang aming FB page ay Living with Meditation, okay? So therefore, our answer is there actually in the name of our FB. It's Living with Meditation. Okay? This is our, okay, if this is our way to know whether a decision is right. So hopefully you would consider this. I know you have your own answer to that question, but we are here to offer you another alternative, another way, another answer to the question, how will we know if it is a right decision? And the answer is based, as I've said a while ago, it is based on the practice of meditation. If one practices meditation on a regular basis, specifically the hearing and the chanting of the holy names of the Supreme Person, this is the meditation process we are practicing, that we are teaching here in this Living with Meditation. It's not just a page, yung Living with Meditation. It's a legitimate non-government organization, Living with Meditation. For your information, So, the process of meditation, because there are many forms of meditation and there are many meditation teachers around the world, but the process of meditation that we learned from our teacher is the process of hearing and chanting the transcendental sounds or the holy names of the Supreme Being or the Supreme Person or God. So when we regularly hear and chant the holy names of the Supreme Person, or we do mantra meditation, mantras are holy names of the Supreme Person, or holy names of the pure devotees of the Supreme Person,
These are the mantras. These are transcendental names, transcendental sounds, because these are holy names of God, or holy names of the Supreme Person, or holy names of the pure devotees of the Supreme Person. So kapag araw-araw tayong nagme-meditate, nakikinig, simpleng pakikinig, at araw-araw tayong sinasabi or inaawit yung mga mantras, yung mga holy names of the Supreme Person, ang nangyayari is nalilinisan yung puso at isip natin. Our hearts and our minds become purified. Gradually, dahan-dahan, nalilinisan ang puso at isip natin. And when that happens, our natural love for the Supreme Person, our natural love for God, redevelops. Okay? Our natural love for the Supreme Person, our natural love for God redevelops because we will have the wisdom. Dahan-dahan magkakaroon tayo muli ng wisdom kung sino tayo. We call that self-realization. Yung wisdom, yung karunungan tungkol sa kung sino ako, in English we call that self-realization. In other words, kapag nagpa-practice tayo ng mantra meditation or the regular hearing and the chanting of the mantras or the holy names of the Supreme Person, pag ginawa natin yon regularly, ang magiging resulta nito is tayo ay magiging self-realized or magkakaroon tayo ng wisdom kung sino tayo. It's wisdom. When you say wisdom, it's not just knowledge. Hindi lang siya knowledge on the mental level, yung nasa isip mo lang. When you say wisdom, it's practice. Okay, it's part of your life. You're living it already. This wisdom that you realize, it's actually there is a realization already. Realization means that ikaw mismo ay darating sa punto ng buhay mo na sasabihin mong totoo. Totoo nga. Hindi dahil sinabi ko o dahil sinabi ng ibang tao, kundi ikaw mismo ang makakapagsabi na it's real. Kung sino ako, yung ako. This is me. Right? Self-realization. So pag nag-practice tayo ng meditation, marirealize mo na ikaw yung soul, ikaw yung spirit soul. Hindi ikaw yung katawan, hindi ikaw yung isip, ikaw yung soul. And yung soul, dominated parts and parcel siya ng Supreme Soul. Dominated parts and parcel siya of God. Ibig sabihin, hindi siya ang Diyos, hindi siya yung Supreme Person. Rather, he or she is a servant. The soul is a loving servant of the Supreme Person. So the essence of the soul, our essence, is that we are spirit soul. We are eternal. We are not this body and we are not the mind. We are soul. We are eternal. Walang hanggan. And our position in this world is where we are dominated. We are not the Supreme Person. Okay? You are not the controller. We are not the controller. Okay? We are not the Supreme. Okay? We are not the overall dominant entity. Rather, we are dominated. Part and parcel of the Supreme Soul. We are all children of the Supreme Soul, Supreme Being, of the Supreme Person. That is our position in this world. We are dominated. We are not the dominant. We are not the master. We are not the master. We are servants. So our natural function is that we render loving service. We love God. Love for the Supreme Person. Love for God. This is our natural function. So self-realization means na-realize mo na hindi ako yung katawan, hindi ako yung isip,
Ako yung soul. Okay? At ang kaligayahan ko, yung soul, ang kaligayahan ko ay not to become a master. Walang masayang master sa mundo. Di ba? Bigyan niyo ako ng isang master na masaya. The only way a person can be happy is by being a servant. Because that's the natural position of the soul, to serve. Natural yun sa kanya. Natural siya. We are not just naturally eternal. Okay? Ibig sabihin, we are forever. There is forever. We are forever. Wala tayong hanggan. Tayo, soul. We are the soul. We are forever. Eternal. And we are also servants. And we are loving servants of the Supreme Person, of the Supreme Soul. So with this self-realization, if we are self-realized, then yung mga activities na gagawin ko should be connected to this realization. So if our natural function is to render, to give service, to give loving service to the Supreme Person, to the Supreme Soul, to God, if that is my natural function, then I make sure that all of my activities are pleasing to my beloved, pleasing sa aking minamahal. Diba? Dahil kung may minamahal tayo, okay, pag may meron tayong minamahal, ang kailangan nating gawin is gumawa ng mga activities na kung saan yung pagmamahal natin yon sa ating minamahal ay lalo siyang mag-develop. Diba? Yung relationship, yung loving relationship na yon, gusto natin siyang ma-develop. Gusto natin siyang i-develop more and more. Yung loving relationship of me, the soul, and the Supreme Soul. So yung loving, intimate relationship is kailangan siyang ma-develop. Why? Because that is our source of bliss, our source of happiness in this world. There is no other way na pwede nating ma-experience ang real joy, real peace, happiness, satisfaction, especially this word, satisfaction. Yung isda, pag inalis mo siya sa tubig, kahit anong ibigay mo sa isda, pero nasa tubig, nasa lupa siya, hindi siya magiging masaya. The only way the fish can be happy, magiging masaya lamang yung isda kung ang isda ay nasa dagat o nasa tubig at naglalangoy. Pero kapag nasa lupa ang isda, kahit anong ibigay natin sa isda, hindi siya magiging masaya. Similarly, parehas lang, okay? Kahit anong gawin natin dito sa mundo, at kahit anong relationship meron tayo, okay? To our family, to our friends, to our siblings, to our classmates, to our dogs, our pets, our chickens. This kind of relationship will only give us temporary enjoyment. Just like the fish. Yung fish, kapag nasa lupa, panandalian siyang magiging masaya.
Pero dahil nga siya naturally belongs to the water, doon talaga siya masaya. So similarly, we are all souls. We are all spirit souls. We are all spirit souls. At kung alam natin at kung ang alam lang natin ay at kung hindi natin alam na tayo ay soul, akala natin tayo yung katawan, then lahat ng gagawin natin ay papaligayahin ko lang yung aking katawan. Through the things in this world, sa pamamagitan ng mga kahit anong bagay dito sa mundo. Even through the relationship with my so-called parents, relatives, friends, classmates, still, my relationship with them is just based on the body. Therefore, the happiness and the satisfaction is limited. Because the body is limited. The body will get old, the body will get sick, the body will die. It's limited. The moment the body dies, there's no more relationship. But the soul, we are eternal. So our relationship with the Supreme Soul remains even though the body is already gone, because we are the soul, we are forever. This is self-realization. So I repeat, self-realization is the realization that hindi ako ang katawan, hindi ako ang isip, ako yung kaluluwa, ako yung soul. At bilang soul, ang aking natural satisfaction and happiness is to have a loving relationship with the Supreme Soul. Dahil kapag meron na ako loving relationship sa Supreme Soul, then magkakaroon ako ng love. Because the Supreme Soul is the source of unconditional love. Magkakaroon ako ng love, then I am ready now to love others. Starting with my family. This is self-realization. We will be self-realized, magiging tayong self-realized. Ibig sabihin, marirealize mo itong definition ng self, marirealize mo itong explanation ko ng self, kasi ngayon naririnig nyo lang siya. Kailangan mo itong ma-realize. Ikaw mismo magsasabi na totoo. Hindi ako yung katawan, hindi ako yung isip, ako yung soul. At ang kaligayahan ko is mahalin ng Supreme Soul, pagsilbihan ng Supreme Soul. So ngayon, naririnig nyo lang siya. Nandyan lang yan sa tenga nyo, sa isip nyo. Pero kailangan dumating ka sa point ng buhay mo na ma-realize mo siya. Hindi dahil sinabi ko, kundi ikaw mismo. At ang pinakamadaling paraan para ma-realize mo itong wisdom na ito is through the process of mantra meditation or the hearing and the chanting of the holy names. So kapag self-realize ka, mga madam and sir, okay, doon nagiging tama ang magiging desisyon mo. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng desisyon, nakabase sa kung sino ikaw. Kung gusto mong tama ang desisyon mo, na dapat mong desisyonan, kailangan kilala mo ang iyong sarili. Kailangan ikaw ay self-realized. So if you are self-realized, then every decision that you will make is correct. For example, I have a realization already that I am the soul and my position is servant and my function is to give loving service to the Supreme Soul, to God, love for God.
Di ba? Ito yung sinasabi ni Lord Jesus Christ na highest commandment niya. Love for God. Love God. So, kung alam ko yon, kung meron akong realization noon, then, yung mga desisyon na gagawin ko, bago ko desisyonan ang mga dapat kong desisyonan, tatanungin ko ang sarili ko, ito ba, desisyon na gagawin ko, okay, ay makakatulong ba ito para yung aking relasyon kay God, sa Diyos, sa Supreme Soul, ay ma-develop pa ng maganda. Ibig sabihin, pleasing ba ito na desisyon ko? Itong desisyon na gagawin ko, pleasing ba ito kay God? Kasi gusto mong magkaroon ng magandang relationship sa Supreme Person. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan yung minamahal mo, ma-please. Di ba? Ma-please, matuwa. So, tatanungin mo na yung sarili mo, ito bang desisyon na gagawin ko? Matutuwa ba nito yung Supreme Person? O hindi? So, pag matutuwa, then, I will do it. I will make that decision. Kung hindi siya matutuwa, why will I make that decision? Because in the very first place, ang pinaka-goal ko is ma-please ang Supreme Person. Ma-develop. Kasi gusto kong i-develop yung pagmamahal ko sa Kanya. Di ba, meron tayong kapatid, di ba? Meron tayong kapatid, meron tayong mga magulang, meron tayong mga anak. Hindi ba ang gusto natin na relasyon sa kanila ay maganda? Di ba? Gusto natin maganda yung relasyon natin sa kanila. Sa nanay natin, kapatid natin, boyfriend, girlfriend, asawa, anak. Kaklase, di ba? Gusto mo maganda yung relationship mo sa kanila, di ba? Gagawa ka ba ng ikakainis nila? Di ba? Kung gusto mo yung relasyon nyo tumagal, maging maganda, gagawa ka ba ng mga bagay na ikakatuwa ba nila o ikakainis nila? Di ba? So madali man lang para maputol na ang isang relasyon. Huwag kang gumawa. Gawin mo yung mga bagay na ikakainis nila. Yon. Di ba? Araw-araw gawin mo yung mga bagay na ayaw nila, tapos gawin mo. Sigurado ako. Di ba? Aalis na yan. Kumbaga, hindi na matutuloy yung relasyon nyo. Wala na. Titigil na. Di ba? Pero, alam natin, di ba? Alam nyo, kapag gusto nyo, yung relationship nyo, gusto nyo siyang i-develop. Di ba? Yung relationship mo sa magulang mo, yung relationship mo sa kapatid mo, yung relationship mo sa asawa mo, kapatid mo, kaklase mo, di ba? Kung gusto mong ma-develop yon, kung gusto mong magpatuloy siya, maging maganda yung relationship mo, gagawa ka ng mga bagay na ikakatuwa nila. Gagawa ka ng mga bagay. Gagawa ka ng mga bagay na magiging masaya sila. So, ganun din. It's the same. If our goal, kapag self-realize tayo, alam natin ang pinaka-goal natin is to develop or redevelop our love for God. We are spirit soul, and as a soul, as a spirit soul, our satisfaction is true love for the Supreme Person, the Supreme Soul. And if we have this goal, then yung mga actions na gagawin ko, yung mga decisions na mga gagawin ko, ay nakabase dyan sa goal na yan. So kapag gagawa ko ng desisyon, ito ba ay ikakasaya ng aking minamahal, the Supreme Soul, the Supreme Person?
or even the pure devotee. So kapag ito ay ikakasaya niya, I will make that decision. If yung kailangan kong desisyon ay ikakagalit niya, hindi siya magiging masaya nito. But you need to understand, okay? The Supreme Person loves us unconditionally. Unconditional, walang kondisyon yung pagmamahal niya. Okay? We love Him, we don't love Him, He still loves us. That's why it's unconditional. But of course, if we try to do things that are not pleasing to Him, malungkot siya. Magiging malungkot siya dahil lalayo siya sa iyo eh. Ayaw mo kasi siya eh. Di ba? You need to understand that the Supreme Person, dahil nga mayroon siyang unconditional love sa atin, hindi niya pipilitin yung sarili niya sa atin dahil walang kondisyon kasi yung pagmamahal niya eh. Hindi man siya namimilit. So, if we do things that are not pleasing to the Supreme Person, malungkot siya dahil aalis siya, dahil ayaw mo naman. So, malulungkot siya dahil hindi ka gumagawa ng hindi ka nais-nais. Malulungkot siya dahil hindi tayo magiging masaya. The Supreme Person wants us to be happy. And if we do things that are not pleasing, then malungkot siya. Dahil aalis siya, dahil ayaw naman natin. Therefore, it's not possible for us to experience happiness and satisfaction. So, paano malalaman if tama ang decisions? We need to ask the question, ito ba ang gagawin ko? Is this pleasing to the Supreme Person? Is this pleasing to God? If yes, then I need to make that decision. If not, then hindi ako gagawa ng decision. Ngayon, napakadali lang sabihin, ano? So, kailangan mag-practice ng meditation. Okay? Yun ang magpapadali. Yun ang magpapadali. Kasi pag nag-practice ka ng meditation, malilinisan yung puso at isip mo, dahan-dahan, marirealize mo kung sino ka. Marirealize mo na ikaw ay spirit soul. Marirealize mo na ang happiness mo ay walang kinalaman sa material things dahil ikaw ay hindi material. Marirealize mo na ang kaligayahan mo, ang satisfaction mo ay may kinalaman sa iyo bilang spiritual entity, spiritual being, eternal being. And what is that? Spiritual food, what is that spiritual satisfaction and spiritual happiness? That is loving service to the Supreme Person, loving service to God. So when we practice meditation, magkakaroon tayo ng self-realization. Pag nagkaroon tayo ng self-realization, then gagawa tayo ng mga bagay, mga actions, magde-decide tayo according sa kung sino tayo. Okay. Ngayon, kung itatanong ninyo, ano ba makaka-please sa Supreme Person? Di ba? Hindi yung gusto niya. Di ba? Yung gusto niya. Oh, halimbawa, di ba, may boyfriend ka. Oh. Ano ba ang ikakasiya ng boyfriend mo? Hindi yung gusto niya. Ibigay mo yung gusto niya. Ano yung ikakasiya ng magulang mo? Yung gusto niya, ibigay mo. Di ba? Yun ang ibigay mo, yung gusto niya. So similarly, yung gusto ng Supreme Person ang ibigay natin. Ano ba yung gusto ng Supreme Person? Ano ba ang gusto ng Supreme Person? That's another topic. Malaking topic yan. So, siguro sa ibang community call na yan. Okay?
ibang pag-uusap na yan, yung gusto ng Supreme Person. But for now, what is important is that we practice meditation. And if we practice meditation, then we will become self-realized. Kapag tayo ay self-realized, then we will make decisions based on our real identity. Love, if our real identity is that we are spirit soul and rendering loving service to the Supreme Soul. We offer everything. This is basically a general way to do, a general action that we must do in order to please God. We offer everything to Him. We offer everything to Him. This is it. This is the general action na pwede nating gawin to please God. We offer everything to Him. Ibig sabihin, hindi para sa atin yung ginagawa natin. Hindi para sa ibang tao. Kundi para sa Kanya yung ginagawa natin. Bilang isang estudyante, di ba? Nag-aaral ka. At gagawa ka ng desisyon based sa pag-aaral mo. So you make sure na yung action na ginagawa mo at gagawin mo ay para sa Kanya. This studying, para sa Kanya, para ma-please siya, para matuwa siya. Sana matuwa siya. Bilang nanay, yung pag-alaga mo sa iyong anak, gawin mo siya. At yung paggawa mo nito, yung pag-alaga mo sa anak mo, i-offer mo sa Kanya. Yung pagtatrabaho, yung actions mo, kahit anong trabaho, na ikakatuwa niya. Di ba? Kapag meron kang trabaho, na kung saan nananakit ka ng kapwa mo, sa tingin mo, matutuwa ba nun ang Supreme Person ng Diyos? So kung hindi siya matutuwa, huwag mong gawin yan. So i-offer mo sa Kanya. And then, kapag nagkaroon tayo ng consciousness na ganito, kapag yung pag-iisip natin is ganito na, God conscious siya, kasi lahat ng ginagawa natin is para sa Kanya. Then, yung mga decisions natin is para rin sa Kanya. Iisipin natin ano yung in short, whatever decision we take, whatever decision that we make, okay, whatever decisions that we make, we offer it to the Supreme Person. We offer it to the Supreme Person. We offer it to God. Negative or positive results, it's not up to us. Ibig sabihin, kapag naggumawa tayo ng desisyon, hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. Hindi para sa atin, kundi para sa Kanya. So negative man o positive yung resulta, hindi natin yun naanihin. Hindi natin yun kukunin dahil para sa Kanya yun eh. Kasi sa Kanya yun, yung desisyon na ginawa natin para sa Kanya yun. So yung positive or negative, sa Kanya rin yun. So hindi tayo affected ng positive or negative na resulta sa mga desisyon natin. Okay, may tanong. Ano yung tanong, ma'am? May tanong, ma'am? Meron po Pabasa po. tanong si Sir Roderick. Haribol Sir Richard, paano po pag pinapaliwanag ko sa ibang tao na di sila magiging masaya, na di loving service kay God. Pero ang sinasabi nila na masaya naman daw sila.
Ano po ang pwede ko sabihin sa kanila? Ulitin ko po, sir. No, 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 no need. We can only pray to God na sana itong mga taong ito ay dahan-dahan malinisan yung puso at isip nila para marinig nila si God sa puso nila. At kapag narinig nila si God sa puso nila, okay, at tayo ay sinasabihan natin sila na kailangan mong mahalin si God para maging masaya ka, gagawin na nila yon. Kaya hindi nila yung ginagawa dahil hindi man nila naririnig si God sa puso nila. Madumi yung puso nila eh. At isip. So, si God, ang Diyos na nasa puso natin, parati yan nagsasabi sa atin na ganito at ganyan. Pero hindi natin naririnig. Kasi madumi yung puso at isip natin, hindi natin naririnig si God. So para maging malinis yung puso at isip natin, kailangan nating mag-practice ng meditation. Kailangan natin iparinig sa kanila yung meditation. Kahit hindi nila alam na meditation yon. Yun ang pinakamagandang unang gawin. Di ba? Kasi hindi pa man sila, makikinig lang sila sa atin kapag narinig na nila si God sa puso natin, sa puso nila. Kasi yung sinasabi mo, naririnig nila sa puso nila, so okay. Kasi yung sinasabi kasi natin, galing mismo yun sa Supreme Person, kay God. So yung sinasabi mo na naririnig nila, yun din yung sinasabi ni God sa puso nila. So yes, gagawin nila yon. Pero dahil madumi ang puso at isip nila, hindi nila naririnig ang Diyos. So hindi talaga sila susunod sa atin. So ang kailangan gawin is, kung kaya mong magkirtan dyan sa bahay ninyo, kahit wag mong ipaliwanag kung anong ginagawa mo, basta marinig nila yung holy names, marinig nila yung chanting, marinig nila yung mantras, it's okay. Yun na yun. That's one. Okay? Another way is, kung alam mo na yung prasadam, kung nag-class 4 ka na, if you know what prasadam is, bigyan mo sila ng prasadam. Kung hindi mo pa alam yon, then mag-ask ka doon sa teacher mo. Sino ba yung teacher mo? Ako ba yung nagtuturo sa'yo, Roderick? Yung prasadam, yon, bigyan mo. Terrible, Ano sir. yan? Bali, ano po, matagal na po ako, sir. Bali, kay Sir Pancho pa, sir. Sa UB Okay, Center po good. ako. No, yun, yung prasadam, bigyan mo Yes siya ng po. prasadam. Pasadam po. Oh. And then, maging role model ka. Oh, yun ang pinakamagandang explanation. Wala nang explanation. Role model ka na. O, sa pamamagitan, nakikita nila sa iyo, nakikita nila yung pagbabago mo, nakikita nila yung, yun na yung mag-i-explain. Hindi na kailangan nating magsalita sa kanila kasi hindi man sila ready makinig. Hindi man sila ready makinig. So, gawin na lang natin kung ano yung araw-araw na ginagawa natin and makikita nila yung resulta. Makikita nila yung resulta. Maganda yung resulta. Okay? And then mag-pray nga tayo. Mag-pray tayo kay God na sana malinisan yung heart nila at marinig. And then magtatanong na sila sa atin. Okay? So, patience ang kailangan. Love. Kailangan natin bigyan sila ng love. Unconditional love.
So kailangan natin merong love din baka para mabigay natin yun sa kanila. So hindi natin pwede silang pilitin dahil hindi yun love. Okay, Roderick? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Terrible po. Aribol. Meron pa po bang tanong? So question and answer na po tayo. Okay, so meron pa po ba ang katanungan? Ayan, open na po tayo sa question and answer. Pwede po tayong magsulat dito sa ating chat box or mag-raise ng hand. Okay, so meron po si Angeline. Kapag masaya ka sa kinalabasan ng desisyon mo, ay, hindi po pala yan. Sorry. Ay, wala pala. Naka-scroll up pala po ako. So anyone, meron pa po ba tayong mga questions regarding dito sa ating topic? Kung tama ba ang mga desisyon natin? Base doon sa discussion natin kanina. Baka may mga decisions kayo po na nahihirapang i-decide. O, pwede nyong itanong ngayon. Tingnan natin. Yan, kung natatakot Kailangan ba kayo. akong mag-abroad o hindi? Di ba? Mga ganun na tanong. Kailangan ko bang sagutin na siya o hindi? Baka meron kayong mga katanungan. Tulungan natin, tingnan natin. Based sa discussion. Sir, para po sa inyo, what is ethics? Nabasa ko yan. Wala akong well, maraming sagot sa tanong na yan, ano? Yung Western way of understanding ethics. Maraming sagot niyan. I-search mo yan sa Google, i-chat GPT mo pa, ang daming sagot niyan. You see, pag ganitong mga topics, ang transcendental topics, pinag-uusapan natin yung transcendental topics. This is beyond material knowledge. Okay, beyond the information about the body or the information about the material world. Diba? The ethics is part of the discussion of the material world, the way people relate to here in this material world. Diba? That's basically, I guess, what ethics is. But you see, when we talk about transcendental topics, like yung shinare ko sa inyo kanina, hindi yun galing sa akin. Lahat yon ay narinig ko sa aking teacher. That's why sa pinaka-start ng class or lecture, I offer my humble respect to my teacher because lahat yon galing sa kanya. Narinig ko ito, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, lahat yon galing sa kanya. Kung may mga pagkakamali man doon sa narinig kayo sa sinabi ko, hindi iyon dahil mali yung teacher ko, kundi mali lang yung pakarinig ko siguro or mali yung pakarinig ko sa sinabi ng teacher ko or mali yung pagpaliwanag ko. But all of this information comes from my teacher. So with regard to ethics, wala akong narinig na discussion sa aking teacher about ethics. So I humbly apologize to answer that question. Okay, so meron po dito si Ma'am Jeremy. Palagay niyo po ba, sir, if tama ba ang desisyon ko na magbukod pero may magsasuffer sa pakiramdam ko ay nakakaginhawa naman sa akin?
yung ginhawa, happiness or pleasure, di ba? Pwedeng in English, ano bang ginhawa? May happiness or pleasure, di ba? Ginhawa. Yung Relief, sinabi ko kanina, relief, ano yun, ma'am? relief. Oh, relief. Yan, relief. Ginhawa. Yes, tama. Relief. If you are self-realized, okay? Pag self-realized tayo, ma'am, kapag tayo ay nag-practice sa meditation, yung relief ay matatagpuan natin if we have a loving relationship with the Supreme Person. Pag sinabing relief, real relief, talagang relief siya, hindi temporary. So, if we are developing our love for God, our loving relationship with God, kapag dinidevelop natin yon, nade-develop natin yon, then, that's where our relief is. So yung relief na na-experience mo ngayon dahil nagbukod ka, yes, may relief. But it will only be temporary. That relief will only be temporary. Why? Because our body will get old, our body will get sick. Diba? Yun yung magbibigay sa atin ng anxiety. Di ba? Ang talagang nagbibigay ng anxiety sa atin is death. Death. So, yung pagbubukod natin, yes, may relief. But pag dumating yung sakit ng katawan, pag dumating yung pagtanda ng katawan, pag dumating yung death ng katawan, yung relief na yan na nagbukod tayo, wala yan, hindi yan makakatulong sa atin. But, if we are self-realized, and if we have loving service to the Supreme Person, if we have love for God, then, nagbukod ka man, or may kasama ka, it doesn't matter. Because you're always tasting happiness because of love for God. So right now, okay yan na magbukod ka. But please continue practice meditation. Kasi kung nagbukod ka, hindi ka mag-practice sa meditation. So magandang opportunity yan. Kung nagbukod ka, di magandang opportunity yan dahil meron kang space, meron kang time. Mag-isa ka eh. So, use it wisely. Oh. Practice ka ng meditation. More meditation so that you'll be self-realized. Para matikman mo yung highest form of relief. Okay, ma'am? Okay. Thank you po sa question mo, Ma'am Jeremy. Meron pong sinabi dito si Ma'am Angeli, Sir, why do we need to? Ano po ang ibig niyo sabihin dito, Ma'am Angeli? Why do we need to? Okay, so si Ma'am Nina, meron ding tanong dito, Sir, if God is almighty and perfect, why do imperfect people exist? I'm talking about those who are born with disabilities. And this is a genuine question daw po, sabi niya.
Yes, there's a topic for that na narinig ko sa teacher ko. Why do bad things happen to good people? It's actually a part of the reincarnation class na tinuturo namin. And Ninya, I would like to encourage you to attend that class on a separate time for us to really discuss that. But prior to reincarnation class, I'm encouraging you to first attend 4 basic meditation classes because your question is very valid and hindi siya kayang sagutin ng ilang minuto lang. If we are really desirous to answer that very important question, then we need to really give time because, for example, these are, for example, in elementary or in high school, 'di ba? Yung tanong mo is it's about trigonometry or calculus. But then when I try to answer that, I'll be answering that, of course, based on trigonometry and calculus level. But without the basic information, you might not uh, might find it hard to consider it. So that's part of the reincarnation class, and some of the participants here ay naka-attend na sila ng uh, 4 basic meditation classes. So hopefully you join every Wednesday. Monday, Wednesday, and Friday sa Humanities Office, 4 p.m. I invite you to attend, Ninya. And invite your friends as well and classmates. Meditation classes for free. So Humanities Office, 4 p.m. Wednesday to be exact. Ayun. Okay, Ninya? Try nyo i-avail po yan, Ma'am Ninya. It's a big opportunity po yan. Maganda po yung meditation classes. Okay, so sir, meron ditong sagot si Ma'am Jerome. Maybe regarding po ito doon sa question ni about sa ethics, no? So, si Ma'am, sino yung nagtanong nga po? About ethics, si Ma'am Nina. Ma'am Nina, para po ito sa iyo, pero hindi po ito para sa lahat, no? About the ethics po, regarding ethics. Nababasa niyo po ba, Ma'am Nina, sa chat box po natin? Okay. So para po yan sa inyo, pero hindi na po ito related gaya ng sinabi ni Sir about sa ethics po. Okay? So maraming salamat po, Ma'am Jerome, sa pagsagot sa tanong ni Ninya. Meron pa po ba tayong sagot sa Ma'am Angelique? Ano po yung ibig niyong sabihin, why do we need to? Ano po yung follow-up question lang po? Why do we need to do what? Or anything na may karagtong po dito sa tanong ninyo, Ma'am Angelique? Nandito pa ba si Ma'am Angelique? Okay, nandito pa si Ma'am Angelique. So, gusto niyo po bang magsalita, Ma'am? Mag-unmute? Ma'am Angelique? Okay, Ma'am. Okay. Ito yung buong katanungan niya, no?
From Ma'am Angelique, why do we need to know all of this po? What I mean, yung main point po. Thank you. So yung main point ng ating topic ngayon. So kung paano malaman kung ang desisyon ko ay tama, yun. So bakit kailangan nating malaman daw ito? Why do we need to know all of this? What I mean, yung main point. Thank you po. Okay. So the main point is to know what right decisions to make. So that is the main point of this topic or lecture. What is the main point? And as I've said, you have your own answers because we are all individuals. You have own answers, and there are plenty of answers. Social media, AI, di ba? Maraming sagot based on your observations, based on your experiences, di ba? So maraming mga sagot sa tanong. But here in Living with Meditation, our answer is that in order for us to have a right decision, we need to be self-realized. And in order for us to be self-realized, then we need to practice meditation. So that's the point. Okay. So medyo overtime na po tayo ngayon. No? Meron pong mga last questions dito. Galing din po kay Ma'am Nina. Sir, can someone who never believed in God still be a good person in God's eyes? I am Yes. an atheist po. Of course. That's what it means by unconditional love. Of course, Nina. Definitely. Thank you daw po. Okay, so pasensya na po tayo at nag-overtime na po tayo, no? Kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede po natin ito tanungin sa ating mga respective teachers at masasagot po nila kayo. Okay? Kung hindi naman po ay magtanong po tayo dito sa daily meditation kung kayo po ay new students para ma-book namin kayo sa isang teacher. Okay? So, ma-book namin kayo sa isang teacher na magbibigay sa inyo ng classes na about meditation. Okay? So, maraming salamat po sa inyong mga sharing. Wow, ang dami nating katanungan at mga insights na maraming salamat po sa mga nag-participate ngayon at very fruitful po ang ating naging outcome result na ating topic for today. At sa inyo po, sir, maraming salamat din po sa magbigay ng chance, opportunity na ma-invite po namin kayo ulit. For the ending kartan po, magkikartan po ba kayo ulit or ako ulit po? Sige. Okay, so I will turn off na po yung recording.